Umikot ang assassin sa kanyang takong para tumakas, pero ang boses ni Jinwoo ay umalangaw sa likuran niya. Kalmado at pinal, Hokyo, huwag mo siyang hayaang makatakas. Isang mabilis na anino ang humarurot sa gabi. Hindi man lang tumingin si Jinwoo. Kay Hakuy na humahabol, walang tsansang makatakas. Isa na, ang kanyang tingin ay lumipat, nakatuon sa pangalawang assassin na nagtatago sa malayo. Ngayon, para sa iyo. Sa isang kisap mata, lumitaw siya mismo sa harap ng lalaki. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Atin-atin lang ito. Ano sa tingin mo? Matinding takot ang sumunggab sa assassin. Isang halimaw. Ang mga chismis ay hindi nakatarungan sa kanya. Sumisigaw ang kanyang isip. Kasama niya lang si number 27 kanina. Paano nakakagalaw ang kahit sino ng ganoon? Kabilis. Ang kaisipan ay kakabuo pa lang bago isang kamao na parang bakal ang tumama sa kanyang panga. Isang pagkakamali, bulol na sabi ng lalaki. Umiikot ang kanyang mundo. Ang pagkuha sa trabahong ito na isinumpa ng Diyos. Isang sentensya ng kamatayan mula pa sa simula. Misyon, ganap na kabiguan. Humigpit ang kapit ni Jinwoo sa panga ng assassin. Isang nakapangangilabot na tunog ng pagkabasag ang umalingaw habang tumutulo ang dugo mula sa mga labi ng lalaki. Hindi kita hahayaang piliin ang madaling paraan. Nanlaki ang mga mata ng assassin sa gulat. Sumpa sa kanya, kailan niya nakuha ang cyanide capsule sa gitna ng aking mga ngipin. Ang lalaking ito ay hindi isang hamak na Maripik level martial artist. Hindi siya isang baguhan na kakapasok pa lang sa mundo ng martial arts. Gumagalaw siya na parang isang sinaunang halimaw, isa na nakakita na ng mga siglo na lumipas. Bumagsak ang assassin sa lupa, isang sirang puppet na naputol ang mga tali. Doon lamang casual na lumingon si Jinwoo sa isa pa na nanginginig na ng hindi makontrol. Wala na ang kapareha mo. Ngayon, ikaw naman. Ang boses ni Jinwoo ay walang emosyon. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Option 1, sabihin mo sa akin kung sinong nagpadala sa inyo. Bilang kapalit, bibigyan kita ng mabilis na katapusan. Wala kang mararamdaman. Option 2, ipapakilala kita sa isang mundo ng sakit na hindi mo man lang maisip. Magsasalita ka rin sa huli. Bago ka magmakaawa sa akin na hayaan kitang mamatay. Hindi ako nagmamadali. Mahaba pa ang gabi. Putlang-putla ang mukha ng assassin. Nauutol siya sa takot. Iyon ay ang Black Ghost Gate at ang Thousand Gold Clan. Ang trabaho ay dumaan sa bow. Lahat sila ay nagtitipon doon ngayon. Sa VIP lounge, tumahimik ang gabi, mabigat gaya ng tinta. Ibinigay ni Jinwoo ang kanyang utos, ang kanyang boses ay wala ng init. Ang target mo ay ang runner. Asikasuhin mo siya at siguraduhin walang naiiwan na kalat mula sa mga anino. Sabay na sumagot sina Yun at Chung Maong. Naintindihan po, young master. Isang bahagyang ngisi ang naglaro sa mga labi ni Jinwoo kahit tulog na tulog. Ang dalawang batang ito ay nararamdaman ng hanggaring pumatay. Mukhang may tunay na progreso na sila, naisip niya. At sakto lang, ang perpektong pagkakataon para sa kanila na hasain ang kanilang mga kuko sa isang tunay na labanan ay dumating na. Ang kanyang boses ay parang yelo. Ngayon, ang inyong mga kamay ay mababahiran ng dugo. Sinumang mag-alinlangan, sinumang makaramdam ng takot ay maaaring umalis na ngayon din. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay kasing talam ng isang talam. Pero ang kapalit ng pag-alis ay ang pagpapakawalas sa bawat martial art na natutunan niyo sa akin. Dahil ang isang kalahating lutong mandirigma na takot tumama ay mas mabuting mabulok na lang sa kanal. Pinag-cruise ni Jinwoo ang kanyang mga braso, binibigyan sila ng isang huling pagpipilian. Ang landas na lalaki niyo ay inyong pipiliin. Hindi nag-atubili si Chung Maong kahit isang segundo. Ang disipulong ito ay wala talagang intensyong sumuko. Yumukod din si Don, ang kanyang boses ay matatag gaya ng bato. Ako rin po, master. Isang maikli at nasisiyahang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabuti, carry na. Samantala, sa loob ng main hall ng 100 Knights Pavilion, ang hangin ay sobrang kapal ng tensyon na tila maaari itong hiwain ng kutsilyo. Si Kim Thin Bang ay pabalik-balik na naglalakad ng hindi mapakali. Sumpa naman, bakit wala pang balita? Huwag niyo sanang sabihin. Hinampas ng Pavilion Master ang kanyang kamay sa mesa nang may malakas na tunog, umuungal. Itikom mo ang bibig mo. Hindi mo ba alam na ang pagbanggit ng kabiguan ay nag-aanyaya nito? Bigla, isang tuyong langit-ngit mula sa pintuan ang nagpabagsak sa nakakasakal na katahimikan. Napatalo ng Blood Demon, inilabas ang kanyang espada bilang depensa at umuungal. Sinong nariyan?
Kumunot ang noo ng Pavilion Master, balak na pakalmayan siya. Baka hangin lang iyon. Huwag mong takutin ang sarili mo. Pero isang kakaibang boses mula sa mga anino ang pumutol sa kanya. Hindi iyon ang hangarin ng hangin. Ang anino ni Jinwoo ay dahan-dahang lumitaw na parang isang reaper na humahakbang mula sa kabilang mundo. Nabalitaan ko, gusto niyo ang ulo ko. Isang nakapangangilabot na ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi. So, handa na ba kayong sumama sa isang maliit na biyahe papunta sa kabilang buhay? Ang buong grupo ay natakot ng husto. Ang isa sa kanila ay sumisigaw sa panik. Siya nga, narito siya. Lahat kayo, lumabas na rito. Agad na kumulo po ng hindi mabilang na mga tauhan mula sa bawat sulok na parang nabulabog na pugad ng mga putakti. Wep, nagpakawala lang si Jinwoo ng isang mahina at tila nababagot na tawa. Lahat kayo mga peste ay nagtipon sa isang lugar na gaya nito. Siguradong ginagawa nitong mas madali ang paglilinis. Ang ringleader ay umungal sa kawalan ng pag-asa. Cornered na tayo, walang atrasan. Lahat kayo sumugod. Hiwain niyo ang bawat bahagi ng katawan niya. Bamulong si Jinwoo sa sarili. Pinag-iisipan ko pa sana kung pagbibigyan ko ba kayo o hindi, pero heto kayo. Hanggal na sumusugod sa inyong kamatayan nang hindi man lang nagtatanong ng paliwanag. Pagkatapos ay gumalaw siya. Isang mabilis na galaw ang dumaan sa mga tao. Sa ganoong kaso, tatapusin ko na itong lahat ng sabay-sabay. Swish! Bagong dugo ang tumilamsek kahit saan. Ang Blood Demon ay nanginginig ng hindi makontrol, nauuto. Paano? Paano nangyari ito? Ang isip niya ay ganap na blanko. Ang asasinasyon ay malinaw na nabigo. Pero sa isang direktang labanan, mayroon kaming dami. So, paano nagawang? Bigla siyang nayanig ng isang bugzo ng purong takot. Masyado ba akong naging mayabang? Huwag niyo nang isiping tumakbo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jinwoo, pinapatay ang bawat huling kislap ng pag-asa na mayroon sila. Sinigurado kong selyado ang pasukan bago pa ako humakbang sa loob. Thud! Ang master ng 100 Knights Pavilion ay lumuhod, paulit-ulit na hinahampas ang kanyang ulo sa sahig, ang boses ay nanginginig sa takot. Dakilang mandirigma, ang abang ito ay naging bulag. Isang hanggal ako dahil kinalaban kita, pagmamakaawa niya ng nakakaawa. Maawa kayo. Ang malamig na bakal ng talam ni Jinwoo ay nakadiin sa leeg ng matanda, gumuguhit ng isang manipis na linya ng dugo. Ang kanyang boses ay nakakapangilabot na payapa. Tila napakababa ng pagpapahalaga niyo sa inyong buhay, hindi ba? Gayunpaman, kapag ang mga hanggal na gaya niyo ay naniniwala na ang pilak at ginto ay makakabili ng kapalaran, hindi nakatakataka na kukuha kayo ng mga insekto para lumakad papunta sa kanilang kamatayan. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay bilang mga tao, pero tila ang mga salita ko ay isang bagay na wala kayong pagnanais na marinig. Ang Kim Taibang Elder ay nagpakawala ng isang dagwang tawa. Kahit hindi kami, may iba ring darating para sa iyo sa huli. Hindi ba? Tumanggaw ng dahan-dahan si Jinwoo. Oo, minsan ko na ring naisip iyon. Balak ko sana kayong hayaang tumubo at malanta na lang bilang mga damo, na magmasid lang mula sa malayo, pero kayo, lahat kayo, ang nagpilit sa akin na magbago ang isip. Nang bumagsak ang huling salita, kumislap ang espada, at isa na namang buhay ang sadyang nabura. Ang isang masusing paglilinis ng minsanan ay marahil ang mas magandang landas. Mula sa mga anino sa likuran, isang figure ang sumugod pasulong na may nakataas na espada. Isang ngisi ang damapo sa mga labi ni Jinwoo. Sinusubukan mo akong hilahin pababa sa putik kasama mo. Sa mga mata ng desperadong lalaki, gaano man kalakas si Jinwoo, isa pa rin siyang inosenteng biktima. Ang mga lihim na sandatang may lason ng thought ba kapag nailabas na ay kayang pabagsakin kahit ang isang immortal. Pero nagsalita lang si Jinwoo, ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. So ito ang laso na kinuha mula sa 10,000 insekto. Sumigaw ang assassin sa ganap na hindi paniniwala. Paano? Paano mo ito naiwasan na parang isang dahon na dinala ng biglang bugzo ng hangin? Tumabi si Jinwoo at ang isang eleganteng counter thrust ay nagtapos sa lahat. Isang maliit at madilim na anino ang tahimik na nanunood mula sa isang pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dangal. Doon sa sagradong bundok na iyon ko nakatagpo ang aking master. At siya ang nagbigay sa akin ng pangalan. Bumuhos ang mga alaala ng mga araw na ginugol sa tahimik na pagsunod sa mga yapak ng aking master. Ang aming unang pagbisita sa Thick G. Ang tanging pinagmumulan ko ng aliw. Ang tanging bagay na pumuputol sa inip ay ang panunood sa mga hanggal na maliliit na tao na palaging kumukulupon sa paligid ng aking master.
At pagkatapos ay naalala ko ang isang gabi sa ilalim ng isang maningning na kabilugan ng buwan nang ang isang mabangis na tigre na naglalabas ng nakapangangilabot na killing aura ay biglang lumitaw. Pero ang hanga ng kasalukuyan ay hindi na ang lupain gaya ng dati. Sa ngayon, isang barumbado na tinatawag ang sarili na haring bundok ang naghahari sa mga hayop, nagkakalat ng takot sa mga hayop at tao. Ngayon, malalim sa kagubatan, pinamunuan nito ang isang pack ng mga ligaw na hayop, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding determinasyon. Sa mahabang panahon, nanood lang ako sa katahimikan. Pero nakita ko kung paano umakyat ang aking master upang maghari sa tuktok ng sangkatauhan sa hanga. At kaya ako rin ay nagpasya, ako ay magiging pinuno ng lahat ng mga hayop sa nasasakupang ito. Ang agarang layunin ay hulihin ang tinatawag na haring bundok. Kinaumagahan sa isang hawan, si Haka ay nakayuko ng mababa, sinusuri ang isang dambuhalang bakas ng tigre na nakadiin sa basang lupa. Sa sandaling makarating ito sa isang maliit na burol, isang matinis na iyak ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Nakinig itong mabuti, at nakilala niya ang tunog. Isa itong wolf cub. Nang walang pag-aalinlangan, humarurot ito pasulong na parang isang itim na pana, tumatakbo patungo sa mga iyak. Ang makapal na amoy ng dugo ay pumuno sa hangin. Doon sa paanan ng bundok, ang dambuhalang tigre ay nagpakawala ng isang nakayayanig na angle. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga wolf pups, tumutulo ang laway mula sa mga panga nito dahil sa gutom. Pinagmamasdan ng eksenang nagaganap, nakaramdam ng pagkasuklam. Seryoso, mga cubs pa ang titirahin mo. Agad siyang sumugod pasulong, ang kanyang malakas na katawan ay hinaranggan ang tatlong maliliit na lobo at naglabas ng isang mababang babalang growl sa tigre. Umungal siya pabalik, nagpapadala ng isang dominanteng kaisipan diretso sa isip ng tigre. Mula sa araw na ito, ang bundok na ito ay sa akin na. Ang tigre ay umungal sa galit. At pagkatapos ay gumawa ito ng isang bagay na ikinagulat kahit ni Hakoy. Tumalon ito sa hangin, pero mas mabilis si Hakoy. Inihataw niya ang isang kidlat-bilis na kuko, hinahampas ito pababa sa katawan ng tigre at dinudurog ito sa lupa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang miyaw na puno ng pressure. Iyon ay isang malinaw na utos sa tigre. Alis, huwag mo na akong hayaang makita ka pa uli. Nang marinig ang nakamamatay na babalang iyon, mabilis na tumayo ang tigre at kumari pa ng takbo sa kagubatan. Hindi na ng ahas na lumingon pa. Doon lamang ng ahas ang tatlong wolf pups na lumapit. Humahalik sa walang buhay na katawan ng kanilang ina at naglalabas ng mga malungkot na iyak, tumalon si Hakoy sa isang mataas na bato. Tiningnan niya ang tatlong cubs, ang kanyang boses ay umualingaw-ngaw ng may purong kapangyarihan habang ginagawa ang kanyang deklarasyon. Makinig kayo, aking mga unang retainers. Mula ngayon, susunod kayo sa akin. Habang ang mga anino ng gabi ay nagsisimulang hamaba sa lupain, isang lingkod mula sa pangunahing bahay ang biglang sumigaw, "Young Master, kailangan niyo pong makita ito." Lumabas ang batan lalaki mula sa bahay kasama ang ilang iba pa, nilalakasan ang boses para magtanong, ano itong kaguluhan? Ang tatlong wolf cubs ay nakayuko sa likod ni Hakoy, nanginginig ang buong katawan. Habang ang matandang yaya ng batan lalaki ay humakbang pasulong upang magpaliwanag, "Young Master, mukhang may dinalang mga bagong miyembro si Hakoy. Mga lobo sila." Nang makita ang mga tuta, nagsalita ang isang lalaking nagngangalang Don. "Mga totoong lobo, magiging problema ba iyan?" Idinagdag ni Trin Kung Long, ang mga mata ay puno ng pagsusuri. Maaari rin ba silang maging spirit beasts? Nagtipon ang lahat, pinalilibutan ang mga bagong dating. Pinagmasdan sila ng Young Master ng ilang sandali bago nagsalita ng kalmado, kasama si Hako rito, hindi sila mangangahas na gumawa ng anumang kaguluhan. At kung mapapalaki natin sila para maging spirit beasts, sino ang nakakaalam kung ano ang maaari nilang kahantungan? Maaaring maging malakas na asset sila. Bukod pa rito, hindi kayang pamahalaan ni Wei ang buong estate ng mag-isa. Ang pagkuha ng mga lobo bilang kanyang mga underlings ay hindi masamang hakbang. Tiningnan ng Young Master ang wolf pup diretso sa mata at nagpasya ng walang pag-aalinlangan. "Sige, tatanggapin ko kayo. Mula sa araw na ito, ang inyong mga pangalan ay Thon Lang, Hong Lang, at Hat Lang." Tila naintindihan ng mga wolf pup, tuwang-tuwa na mabigyan ng mga pangalan. Lahat sila ay tumangala at nagpakawala ng isang mahaba at nagkakaisang alulong. Maagang maaga kinabukasan, habang ang Young Master ay nasa gitna ng kanyang training routine sa courtyard, narinig ang tunog ng papalapit na mga yapok mula sa labas.
Itinigil niya ang kanyang mga galaw, sinasabi ng kanyang instinct na may darating. Si Tu Jiang ay nasa pintuan na, nag-aanunsyo sa formal na tono, "Sir, may dumating na liham mula sa Tiktoong Bureau." Nang marinig ito, nagbigay siya ng simpleng utos. "Pasok." Si Qiu Jiang, dahil alam na nagsasanay ang kanyang master, ay nag-alinlangan at nagsabi, "Nasa gitna pa po ba kayo ng inyong pagsasanay?" "Sir, kung ganoon po ay maghihintay na lang ako sa labas."